Ako si Maria at ito ang aking kwento. Binubutones ni Jax ang polo habang nakatayo sa harap ng vanity mirror. Mahimbing pa rin natutulog si Amethyst kaya hindi niya ito inistorbo. Nilingon niya si Amethyst at dahan-dahang nilapitan. Tsaka naupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang niyugyog ang balikat ni Amethyst. "Hey, wake up, wife!" Napakislot si Amethyst at nagmulat ng kanyang mga mata. Ngumiti ka agad siya kay Jax. "Aalis ka na?" "Aha," sagot ni Jax sabay tango ng ulo. "Hindi ba kita hintayin mamayang gabi?" Malamlam na tanong ni Amethyst. Bumangon siya at umupo sa kama, nakipkip ang puting kumot na nakatakip sa kanyang hubad na katawan. Inihilig na Jack si Amethyst sa kanya. "Baka bukas na ako uuwi, pero I'll call you tonight." Napaiwas ng tingin si Amethyst. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naiiyak. Uuwi lang ang asawa niya sa bahay ng nanay niya at hindi sa ibang bahay ng babae. Pero ganito na siya makareact? "O, bakit ka umiiyak?" Takang tanong ni Jax. Inawakan niya sa balikat si Amethyst at iniharap sa kanya. Ngunit nanatiling nakayoko ang ulo ng asawa. "Alam ko na contract wife mo lang ako, Jax. Wala akong karapatang makaramdam nito pero hindi ko kayang pigilan ang mga luha ko. I'm sorry kung bumibigay ako." Natahimik si Jax at nanatiling nakatitig sa kanyang asawa. "Amethyst, baka mali lang nararamdaman mo. Alam ko lilipas din yan. Whatever it takes, let's stick to our plan. Ayoko masaktan ka pero sasabihin ko na ngayon. Pigilan mo ang nararamdaman mo para sa akin." Di nakasagot si Amethyst. Pinunasan niya ang kanyang luha at marahang tumango. "I have to go. Tatawag ako sa'yo mamaya." Paalam ni Jax. Kinuha ang wallet niya sa bulsa ng kanyang pantalon at kinuha mula sa loob ang isang card. Saka nilahad kay Amethyst. "Buy anything you want. Huwag ka na magluto ng pagkain ninyo. Mag-order ka na lang gamit ang card. Para sa'yo yan. Panggastos yun ng pamilya mo. At kung meron ka bang kailangan, sabihin mo sa akin." Hindi pa rin umimik si Amethyst. Tinignan ang card na hawak ni Jax pero sa huli, tinanggap din niya. Napasingap siya nang bigla siyang halikan ni Jax sa noo at tumayo na ito. Dahan-dahan siyang napatingin sa asawa. Isang bahagyang ngiti ang binigay ni Jax at tuluyang lumabas ng kwarto. Pinilit niyang ngumiti pabalik kahit ang bigat sa kanyang kalooban. Naiwan mag-isa si Amethyst sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Dire-diretso si Jax palabas ng unit niya. Hindi niya kayang matagalang makita na ganoon ang itsura ni Amethyst. Parang nababahala na siya sa mga nakikitang resulta. He just needs a child from her. Just 1 year and he will set her free. Yun ang hindi alam ni Amethyst dahil hindi niya binasa sa buo ang nakalagay sa kontrata. Nang makapasok si Jax sa loob ng kotse niya, pinaharurot niya paalis sa parking lot ang building. Nakapagbihis na si Amethyst at lumabas ng kwarto. Pinuntahan niya ang mama at papa niya sa kwarto ng mga ito. Nang nasa tapat siya ng pintuan, huminga muna siya ng malalim bago kumatok. "Bukas yan," narinig niyang sagot ng mama niya sa loob. Pumasok na rin kaagad si Amethyst sa loob. Masiglang ngiti ang sinalubong niya sa mga magulang, tsaka umupo sa sofa sa loob ng kwarto. "Hi po, ma. Gising na po si Papa?" "Oo, Amethyst," sagot ni Wendy. Hawak ang kamay ng asawa na nakahiga sa kama. "Gusto niyo pong mamasyal ngayon? Ipapasyal ko po kayo tapos kain tayo sa labas. Matagal po nating hindi nagawa ito." Napabaling ang tingin ni Wendy sa asawa. "Gusto mo ba, Alfie? Hindi ka ba pagod?" "Gusto ko, Wendy. Kasama natin si Amethyst at huwag kang mag-alala. Nakapagpahinga naman ako kaagad. Kaya ko pang mamasyal," sagot ni Alfie sa asawa. "Ayan, lalabas po muna ako. Bihis na po kayo at hihintayin ko kayo sa sala." Masayang bulalas ni Amethyst. "Sige anak," sagot ni Wendy. Kaagad na lumabas si Amethyst sa kwarto, pero bago pa siya pumunta sa sala, napasandal muna siya sa pader. Di niya napigilan ang kanyang emosyon. Maliban na nararamdaman niya ito para kay Jax, di naman niya sinasadya at matagal na rin gusto ang asawa. Mas lumalim lang dahil nakikilala niya na to ng lubusan, pero gusto ni Jax na kalimutan niya ang nararamdaman. Paano niya yun gagawin? Ngayon pa ba na ibinigay niya ng buo ang sarili?
Natatakot na tuloy si Amethyst sa posibleng mangyari. Maaari kaya na iwanan siya ni Jax? Parang hindi niya kakayanin yun kapag dumating ang araw na yun. Sinabi na kasi sa'yo na bawal kang ma-in-love, bakit di mo pinigilan? Tanong niya sa isip, naimpit ang kanyang hagulhol para di marinig ng magulang niya na nasa loob lang ng kwarto. Pare, hindi ako makakabalik dyan sa restaurant. Bawi na lang ako sa'yo bukas. Sabi ni Jax kay Tristan na kausap niya sa phone. It's okay, Jax. Wala namang masyadong maraming gagawin. Spend time with your wife and her family. Alam kong kararating lang nila ng bansa. Ramdam niya ang malapad ng ngiti ng kanyang kaibigan habang kausap niya ito kahit di niya ito nakikita. Ang buong akala ni Tristan, si Amethyst ang dahilan kung bakit di siya makakapasok sa restaurant. Thanks, Tristan, sabi niya at pinatay na ang tawag. Mahigpit ang hawak ni Jax sa manibela at matiim ang kanyang tingin sa kawalan. Binuhay niya ang makina at umalis na. Pagkapasok ni Jax sa loob ng bahay nila, nadatnan niya ang nanay niya na tahimik na nakaupo sa sofa. May kalumaan na talaga ang bahay nila at maraming sira, pero ayaw pa rin tong bitawan ng ina. Andito na po ako, Nay. Anunsyo niya na nilapitan ng ina. Napaangat ang tingin nito sa kanya. Napakunot ang noo niya sa nakita sa ina. Biglang napaiwas to ng tingin at ibinaling ang mata sa ibang direksyon. Napahinga siya ng malalim. May pasana naman kayo. Kailan niyo pa ba iiwan si Tatay Marlon, Nay? Tanong ni Jax na upo po sa tabi ng ina. Pinalis ni Jesus ang kanyang mga luha sa mata tsaka humarap sa anak. Pilit niyang initian ang anak. Umaasa pa rin ako na magbabago ang tatay mo. Di naman niya sinasadyang nasampal ako eh. Wala kasi ako may bigay na pera. Ilang araw kang nawala at mukhang natalo na naman. Tahimik na nakaupo sa sofa. Yan, kaya ako napagbuntungan. Napailing si Jax. Gustuhin man niyang magalit sa ina, hindi rin niya kaya. Hinahayaan lang nito na saktan siya ng kanyang amain. Alam na alam nila kung bakit nagbagong pakikitungo ni Tatay Marlon sa ina. Kasalanan niya. Bunga siya ng kasalanan ng ina sa ibang lalaki. Ang tunay niyang ama, si Roger, isang bilyonaryo na nakabuntis sa kanya. Buntis na ang nanay niya na magpakasal kay Marlon na akalay sa kanyang pinagbubuntis. Tinanggap naman na hindi siya anak nito pero yun lang ang alam nilang sinasabi nito. Ngunit galit palagi ang amain sa kanya. Nasaan po si Tatay Marlon? Hanap ni Jack sa amain. Napakibit ng kanyang balikat si Jesusa. Hindi ko alam. Baka nagpapalamig ng ulo niya. May pera ka ba dyan, Jax? Pwede mo ba akong bigyan para maibigay ko sa Tatay Marlon mo? Napakuyom ng kanyang kamao sa Jax. Nay, alam ninyo ang perang meron ako hindi para sa kapritsyo ni Tatay Marlon. Kung sasabihin niyo sa akin para panggasto niyo sa bahay, bibigyan ko kayo. Pero kung pangtalo lang sa sugal, hindi ko kayo mabibigyan. Sabihin niyo sa magaling ninyong asawa na magtrabaho siya, hindi yung hanggang ngayon ako pa rin ang bumubuhay sa kanya. Siguro naman po, matagal na akong bayad sa utang na loob natin sa kanya. Jax, malaki pa rin ang utang na loob natin sa Tatay Marlon mo. Siya lang ang tumanggap sa akin. Kung hindi niya ako tinanggap noon na ipinagbubuntis kita, baka nawala ka sa buhay ko. Hindi ka sana magiging ganito ka-successful sa buhay mo. Pangungumbinse ni Jesusa. Halos ipagtabuyan siya ng lahat noon, lalo nang malaman na buntis siya. Nobyo na siya ni Marlon. Nagkasala siya at nagpabuntis kay Roger. Dati siyang katulong ng mga baruel. Hindi rin niya akalain na mahuhulog siya kay Roger. Mabait na lalaki to at hindi tumitingin sa estado ng buhay. Pero hindi talaga madali kapag nagtagpo ang landas ng isang mayaman at mahirap. Maraming magiging hadlang at maraming sasalungat sa kanilang relasyon. Hindi niya nagawang ibigay ang sarili kay Marlon pero kay Roger parang ang bilis lang niyang nakalimot. Nay, halos patayin ka na sa bugbog ng asawa mo. Utang na loob pa rin ang iniisip mo. Kailan po ba kayo magigising na hindi kayo mahal ni Tatay Marlon? Kayo lang naniniwalang magbabago siya. Mariing sabi ni Jax. Gusto niyang sigawan ng ina pero hindi niya kaya na mawala ng respeto sa sariling ina. Nasasaktan na rin siya at nadudurog sa puso tuwing sinasaktan ng kanyang amain ng ina. Wala siyang magawa dahil ang ina niya mismong ayaw humiwalay sa asawa. Kaya nga hindi niya pa kayang maiwan ng ina. Hindi niya pa kayang pumasok sa isang relasyon habang ang kanyang ina nahihirapan.
Ayaw niyang matulad sa ina. Ang malupit na kapalaran nito, ang lahat ng sakit at trauma na natatanggap ng ina mula sa kanyang asawa. Lahat yon nakatanim sa isip ni Jax. Maawa ka, Jax. Bigyan mo na ako para may bigay ako sa tatay mo. Kahit konti lang pera kapag nabigyan ko na siya, siguro hindi niya na ako sasaktan. Mariing napapikit sa Jax. Pinipilit niyang tatagan ng kanyang kalooban habang nakikita ng ina nagmamakaawa. Gusto niyang magmura. Gusto niya na suntukin ang mukha ng lalaking nanakit sa kanya. Kinuha ni Jax ang kanyang wallet. Kumuha siya ng tig-1,000. Hindi niya na binilang kung magkano yun. Kinuha niya ang kamay ng ina at inilagay ang pera. Yan, ibigay ninyo sa asawa ninyo at bumili rin kayo ng para dito sa bahay, pagkain at gamot mo po. Napipilitan na sabi niya. Sumilay ang matamis ng ngiti ni Jesusa. Kagad sinilid ang pera sa bulsa ng kanyang damit at inayos ang sarili. Salamat, anak. Kumain ka na. May niluto akong masarap na hapunan. Kala ko na uuwi ka eh. Aya ni Jesusa kay Jax na hindi na mawala-wala ang ngiti na halos magpawala ng mata. Imbes na magot sa Jax sa ina, niyakap niya ito ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit para maramdaman na nandito lamang siya sa tabi niya at di siya iiwan ano pa man ang mangyari. Mahal na mahal po kayo, Nay. Tulak ni Amethyst ang wheelchair ng ama habang naglilibot sa mall. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Tulak ni Amethyst ang wheelchair ng ama habang naglilibot sila sa mall. Pinipilit niyang ibinakse sa isipan ng mga napag-usapan nila ni Jax kanina. May gusto po kayong bilhin? Tanong niya. Ma, baka gusto mo ng bagong blouse? Ibili rin po natin ng bagong jacket si Papa? Napatigil si Amethyst at tumingin sa ina. Anak, gastos lang iniisip mo. Tandaan mo na marami tayong utang na loob sa asawa mo. Tanggi ni Wendy sa gusto ng anak. Ma, may trabaho naman po ako. Tsaka, hindi naman po kapag bumili tayo ng kailangan natin eh, abusado na tayo kay Jax. Alam ko po na malaki ang utang na loob natin sa kanya dahil magkasama po tayo ngayon. Pero gusto ko pong ibigay ang lahat na makapagpapagaan ng loob ninyo at yung matutuwa kayo ni Papa. Kahit na simpleng bagay lang, katwiran ni Amethyst. Napatiim na tumango si Wendy at ngumiti siya ng bahagya sa nag-iisang anak. Bumalik ang sigla ni Amethyst na makapamili ng mga bagong damit sa mga magulang. Unang beses niya itong ginawa sa kanila. Noon kasi, naghihintay siya ng mga padala nila para sa kanyang monthly allowance. Ngayong kaya niya na siya naman na magbibigay sa lahat ng gusto nila. Hindi niya sasayangin ang mga araw na ito habang kasama pa ang ama. Kumakain na sila nang may mapansin si Amethyst. Celestine! Celestine! Sigaw niyang tawag sa kapatid ni Amethyst. Matagal na rin silang di nagkikita na nakababatang kapatid ni Catriona. Ang balita niya nag-aaral ito sa isang kilalang university. Ate Amethyst? Ikaw nga! Masaya ring sabi ni Celestine. Tumakbo si Celestine para puntahan ang best friend ng kapatid. Nang makalapit ay niyakap niya ito. Anong ginagawa mo dito? May kasama ka ba? Sunod-sunod ng mga tanong ni Amethyst. Ako lang po mag-isa, ate. Mama at papa ko pala. Kararating lang nila galing ibang bansa. Pakilala ni Amethyst sa mga magulang. Si Celestine po, kapatid ng best friend kong si Catriona. Yung kinukwento ko sa inyo, nakatrabaho ko noon. Hi, Iha. Halika, kumain ka kasama namin? Nakangiti ng alok ni Wendy. Salamat po. Katatapos ko lang pong kumain. Tapos ka nang kumain, Celestine? Tanong ni Amethyst. Opo ate, kasama ko mga friends ko kanina. Umuwi na po sila eh. Ah, okay. Sabi ni Amethyst na tumangutango. Baka gusto mong sumabay sa amin pa uwi. Saan ka umuwi? Sa Batangas ba? Sa dorm po ako nakatira. Pauwi na nga po ako. Ate Amethyst? Ganun ba? Opo, sige po, mauna na po akong umuwi. May curfew po kasi ako eh. Kinagagalak ko po kayo makilala, Mr. and Mrs. Vera. Kami rin, Iha. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Salamat po, tugon ni Celestine at binalingan ng kaibigan ng kapatid. Ate, uuwi na po ako. Paalam niya na tinanguan lamang ni Amethyst. Tinanaw na lamang niya ang papalayong figura ni Celestine, pero tila may naaninag siyang lalaki na sumalubong sa dalaga.
Napangiti si Amethyst at hinayaan niya lamang ito. May gusto pa po kayong kainin? Baling niyang tanong sa mga magulang. Iha, busog na ako. Umuwi na lamang tayo sa bahay? Sagot ni Alfie. Mukhang napagod ng papa mo. Natatawang sabi naman ni Wendy. Gaya nga ng pakiusap ng ama, dumiretso uwi na silang mag-anak sa kondo. Napagod din si Amethyst sa paglalakad nila sa mall. Pagkapasok nila sa loob ng kondo, hinatid muna ni Amethyst ang mama at papa niya sa kwarto ng mga ito. Pagkatapos, tinulungan din niya ang mama niya sa pag-aasikaso sa papa niya na makapagbihis at makahiga ng maayos sa kama. Bukas po pala ang dating ng caregiver ni Papa, kaya po hindi na kayo masyadong mahihirapan sa pag-aalaga sa kanya. Hinawakan ni Alfie sa braso ang anak. Maraming salamat, Amethyst, sa lahat-lahat. Palagi na lang kayo nagpapasalamat sa akin, sabi ni Amethyst at tinanggal ang kamay ng ama na nakahawak sa braso niya at hinawakan to. Umupo siya sa gilid ng kama. Mabawi po tayo sa mga taon na hindi ko kayo nakasama. Tumulo ang luha niya at inihilig ang ulo ng ama. Napaiyak na rin si Wendy sa tagpo ng kanyang mag-ama. O siya, matulog na po kayo. Good night po. Maya-maya ay sabi ni Amethyst habang pinupunasan ang luha sa mga mata. Tsaka hinalikan sa ulo ang papa niya. Mahal ko po kayo. Gayon din sa kanyang mama. Nakaupo si Amethyst sa kama habang tinititigan ang kanyang telepono. Hinihintay niya na tumawag si Jax. Nangako to na tatawag sa kanya pero mag-aalas 11 na ng gabi ay wala pa. Parang nakalimutan na nito na tawagan siya. May kaunting kirot sa kanyang dibdib sa isiping yon. Inaasahan mo pa rin bang tatawagan ka niya? Sinabi na nga ni Jax kanina na kalimutan mong nararamdaman mo, matigas pa rin ang ulo mo. Kastigo ng sariling utak. Pinipigilan niya na namang lumuha. Nasasaktan na kasi siya. Huwag niyang kakalimutan na contract wife lang siya at dapat alam niya kung saan ang lugar niya sa buhay ni Jax. Napahinga sa Amethyst ng malalim. Kinuha niya ang kanyang phone at ipinatong sa side table. Tsaka nahiga. Pipilitin na lamang niyang matulog kahit na alam niya na mahihirapan siya. I'm Sergio Petron po, ang caregiver na pinadala ng agency para lagaan si Mr. Alfie. Pakilala ng bagong dating na lalaking nakaasul na uniforme habang inaabot ang isang folder na may mga papeles. Hi Sergio, I'm Amethyst. Anak ako ni Alfie and this is my mom, Wendy. Hindi sila mapaghiwalay ni Papa. Pakilala ni Amethyst sabay turo sa ina. Ngumiti si Wendy sa binata, bahagyang tumango. Si Alfie naman sumulyap at tahimik na tinanguan si Sergio. Nice to meet all of you, ma'am. Nakangiting sabi ng bagong caregiver habang tinanggap ang bahagyang malamig ngunit magalong na pagtanggap. Kami rin. So ngayon ka na mag-uumpisa? Tanong ni Amethyst habang tinitingnan ang relo niya. Opo, maikling sagot ni Sergio. Halata sa tono niyang kaba pero may tiwala siya sa sarili. Ikaw na ang bahala sa papa ko, ha? May trabaho pa kasi ako eh. Bale 3 lang kayo dito habang wala pa ako. Pwede kang magluto ng sarili mong pagkain dito. O kung gusto mo, makisalo sa food nila mama, okay lang din. Huwag kang mahiya. Seryo, at isa pa, wag mo akong tatawaging ma'am. Amethyst na lang. Sige. Amethyst, ako nang bahala sa parents mo. Salamat. Nakangiting tugon ni Seryo. Habang nilalapag ang bag sa gilid. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay mama o di kaya i-chat mo ko. May maliit na kwarto sa likod ko, doon ka muna pansamantala. Ayos lang po. Malaki pong tulong ang trabaho na to sa akin. Gagawin ko po ng maayos ang tungkulin ko. Sabi ni Sergio na ngayon ay tila mas kampante na. Good to hear that, sagot ni Amethyst. Tumango siya at ngumiti. Sige, magpapaalam na muna ako sa kanila. Nilapitan niya ang kanyang mga magulang at bahagyang yumakap kay Wendy. Mama, aalis na ako. I'll be back before dinner. Sergio, here na so you don't have to worry. Tumango si Wendy, hinawakan ang kamay ng anak. Si Alfie bahagyang umiti kay Amethyst. Hinalikan muna ni Amethyst ang kanyang mga magulang bago lumabas ng kwarto. Pagkalabas, hindi niya alam kung papasok ba siya sa restaurant. Hindi rin niya alam kung paano aakto sa harap ng asawa mamaya sa restaurant. Pagkababa ni Amethyst mula sa taxi, saglit siyang tumigal sa harap ng restaurant na pag-aari ni Tristan at ng kanyang asawa.
Kumakabog ang dibdib niya habang pinagmamasdan ng loob mula sa salamin. Hindi niya alam kung may makakilala sa kanya. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Good morning. Maingat niyang bate sa isang crew. Gusto lang sanang itanong kung nandito si Mr. Jax Gonzalez. Bago po akong staff. Ako nga pala si Amethyst Vera. Tiningnan siya ng crew mula ulo hanggang paa bago ngumiti. Ay, hindi po pumasok si Sir Jax. Pero nandito po si Sir Tristan. Samahan ko na po kayo sa opisina nila. Hindi niya inaasahan na hindi papasok si Jax sa restaurant ngayon. Ni wala tong tawag sa kanya simula kagabi. Sa totoo lang, magdamag niyang hinintay. Nakatulugan na nga lamang niya ang paghihintay. Buti nga nagising rin siya ng maaga, kaya kahit papano hindi siya late sa unang araw nang pasok sa restaurant. Tahimik lang na tumango si Amethyst at sumunod sa lalaking crew. Habang naglalakad sila sa loob, pakiramdam niya bawat matay nakatingin sa kanya. Huminto sila sa isang pintuan na may nakasuot na Office of the Manager. Kumatok ang crew. Come in! Malamig at formal ang boses ni Tristan mula sa loob. Pasok na po kayo, ma'am, sabi ng lalaki. Salamat, mahina niyang tugon. Ngumiti ang crew sa kanya bago tuluyang umalis. Naiwan si Amethyst sa harap ng pinto, pilit pinapakalma ang sarili bago tuluyang pumasok. Good morning, Mr. Hale. Amethyst? Bati nang nagulat si Tristan na makita si Amethyst sa loob ng opisina nila ni Jax. Agad siyang tumungo at nalapitan ang asawa ng kaibigan. Good morning too. What a surprise, Mrs. Amethyst Baruel. Anong ginagawa mo rito? Ganting bati at tanong niya. Halatang nabigla talaga sa pagdating ng babae. Parang medyo nahiya si Amethyst nang banggitin ni Tristan ang Mrs. Amethyst Baruel. Hindi naman siya talaga totoong asawa ni Jax. Contract wife lang siya. Have a seat. Alok pa ni Tristan. Kinuha kasi ako ni Jax bilang sekretary, pero di pala siya pumasok ngayon. Napakunot noo si Tristan. Kahapon pa nagpaalam si Jax na hindi siya makakapasok sa restaurant. Ang akala niya kasama niya si Amethyst. Actually, wala akong alam sa usapan ninyong yan, Amethyst. And why would he ask you to join the restaurant? Ako ang may gusto, dahil ayoko umasa sa mga binibigay niya. Kaya ko namang magtrabaho. Ayaw naman niya na magtrabaho ako sa Lumina Essence. Pinag-resign niya ako doon. Pero pagdating dito, wala siya. Oh, I see. But maybe he's planning to come later. Baka alam niya na first day mo ngayon, right? Yes. Hindi na pinilit ni Tristan ang susunod na tanong, lalo na nga't wala pa si Jax. Naloko talaga siya sa kaibigan niyang hindi man lang binanggit ang tungkol kay Amethyst. Dito ka na muna, Amethyst. Sabihin ko sa staff ko na dalhan ka ng pagkain. Mamaya ipapakilala rin kita sa mga tauhan dito. Pwede bang wag mo munang sabihin na asawa ko ni Jax? Mas gusto kong tayo lang munang nakakaalam. Natigilan si Tristan. Tinignan niya si Amethyst ng sandali bago tumango. Okay, kung yan ang gusto mo. Pinakilala ni Tristan si Amethyst sa mga tauhan bilang bagong sekretary ni Jax, ngunit hindi niya binanggit ang totoong relasyon ng dalawa gaya ng kahilingan ni Amethyst.